Welcome guys! Welcome to my channel. Ayan, I'm back finally to our last episode of Sa Totoo Lang. And pag-uusapan naman natin ngayon ang realidad sa buhay tungkol sa abogasya, law school, at marami pang iba. Yes, and finally guys, hindi na ako mag-isa. Hindi na. I'm with my Yay! co-host for today's episode. And by the way, ako nga pala si Shara. And Sydney. At handa na ba kayo sa juicy-licious na usapan na naman for today's episode of our podcast? Alam mo, sabi ni Sabrina Carpenter, I'm working late cause I'm a singer. Slay. O, diba? Gets ko siya actually kasi as a singer myself. Singer? Lang. Pero, alam mo kung sinong mas may gets pa dun? Yung speaker natin talaga. Kasi, hindi lang siya law student, pero working law student. O, di mo kaya yun. Anyway. Di maganda sa episode natin ngayon kasi like, parang malalaman natin na being a UP student itself kasi mahirap na. And para pagsabayin yung pag-work and especially social life din, di ba, na hindi naman mawawala. So, ayun, aminin naman natin lahat na hindi rin lahat ay pribilehiyo na makapag-focus na talaga sa pag-aaral. And today, Wala nang sense of time eh. Basta kung anong oras man sa inyo. Ngayon ay pag-uusapan natin kung ang kanyang buhay bilang law school student, bilang working student din, at syempre, bilang isang individual at babae. Yes, parang Yes, lahat na ng women persona. empowerment talaga. Correct. Kaya ipakilala na natin ang ating speaker for today. So she holds a degree of Bachelor of Science in Human Ecology, majoring in Human Settlements Planning from the University of the Philippines, Los Baños, where she graduated magna cum laude in 2022. After her graduation, she joined the Department of Community and Environment Resource Planning, DCREP, as a planning assistant under its Technical Assistance Program. In this role, she formulated critical and essential planning documents such as the Comprehensive Land Use Plan, Climate and Disaster Risk Assessment, and Comprehensive Development Plan, showcasing her commitment to sustainable community planning. In 2022, she presented her research on analyzing the resiliency and vulnerabilities of the Dumagat Remotado in Sitio Masia, General Nakar, Quezon, at the 17th APRU Multi-Hazard Symposium in Bangkok, Thailand. International Sawadee Day. ka, Cherry. Yun lang po yung alam ko eh. Currently, she is part of the Task Force on Energy Resiliency under the Department of Energy's Energy Policy and Planning Bureau, contributing to national energy resiliency initiatives. She is also advancing her academic pursuits as a second-year law student at the University of the Philippines College of Law, with a vision of integrating legal expertise with her background in environmental planning and energy policy. Of course, she is an alumni resident member of the UPLB Pila Society. Let us all welcome Miss Shara Cleto! Hello, good evening, good morning, kung nasan man kayo. Yeah, di ba? Grabe ng international viewers natin. Totoo. Anyway, Good morning din po. uy, pero te, di Yeah, mo kaya kasi si Miss Shara, kinuha niya na lahat. Like, woman of STEM, woman of law, woman of the world. Hi! Women. Di ba talaga mga Shara? Right? Pero ano lang po, ang saya lang kasi parang tukayo po kita. Tukayo! Well, kasi diba, Shara yung pronunciation nun sa akin. Pero minsan Kiara din. Pero kay Miss Kiara, ay Kiara yung tamang pronunciation pala. Yes. Diba? Tapos alam niyo po ba, yung meaning ng pangalan natin, yung meaning ng pangalan natin ay bright, luminous. Ganun daw po siya. Yun din po ba yung sa inyo? Or... Sa light daw eh, di ba? Yes, women light the way. Uy! Di ba? Ang nagsindi. Ay, Pasko na. Tapos na. Tapos na yung Pasko. Sorry. Ayan, go. Ayan, so kamusta naman po kayo lately, Miss Kiara? Lately, ongoing yung finals namin. So, kayod for the finals, while at the same time, working, ganyan. Right! Tapos Same. nakapag-podcast pa si Totoo. Madam. Thank you for giving us time, syempre, kasi nga, di ba? Ayun, finals din, especially din sa undergrad sa amin sa UPLB. And so, parang we share the same sentiment talaga. Correct. And siguro yung, leading to the next question po siguro is, why did you pursue law school? Or becoming a lawyer? Pero it's a long dream of mine, especially when I was a kid. Yun talaga yung pangarap ko. Ano ba?
Siguro nagsimula siya nung bata ako. Nanonood kasi ako, mahilig ako manood ng mga documentaries, especially crime videos. Nagsimula siya sa Detective Conan, and nung time na yun, hindi pa talaga law yung gusto ko. Parang gusto ko pa maging police, something like that. Tapos, ayun, hanggang sa yung high school, nanood ako ng mga KMJS, mga documentaries with regards to environment. Dun na ano yung puso ko to through environment law and also yung mga IPs natin. And ayun, hindi naman siya all throughout my childhood and high school life. Nandun yung passion kasi may nagkaroon ng time na nawala yung passion ko sa law, especially nung college. Like, eto ba yung for me? Eto ba yung talagang gusto ko? Ayan. But then, ayun, nagkaroon ng PLS as a charter member. Parang nung nakita ko yung poster na nagko-call for charter members. Sabi ko, ang interesting nito. So, parang first time in UPLB na magkakaroon ng pre-law society. So, nag-join ako without, hindi ko talaga naiisip na mag-law school pa noon. Pero hindi ko man naiisip, pero feeling ko, behind my heart, nandun pa rin yung passion talaga. So, nag-join ako, then, and na-meet namin yung iba't ibang law students from other school while I was undergrad. So, doon mas lalong nag-ignite yung fire na bumalik yung gusto kong sa paglalo. Ayan. So, yun. Ngayon, second year na ako. Ayan. Congratulations. Congrats po. At ngayon kayo naman po yung nag inspire Totoo. sa amin, di ba? Parang i-ignite sa likod ng puso namin. Actually, as a Yung charter passion. member, di ba? Correct. Thank you po for charting the way. Charting the way. Anyway, go. Ayun, so parang yung term is rekindled eh. Parang Oo. na-rekindled yung passion. Kasi nga like, parang PLS talaga, it holds power. Wow! Dragon Team promotion. PLS power. Totoo. Hear me, go. Pero ngayon siguro, for your ano naman po, we want to know about the other side of being a law school student. So, sa working naman po tayo. So, can you share us about your work po, currently work po, if okay lang po sa inyo? I'm part of the Task Force on Energy Resilience. So, basically, ang in-handle namin is kapag may natural disasters like typhoon, earthquakes. So, yung energy situation sa Philippines, kami yung nag-aasikaso. I mean, nag-aasikaso pero nagko-compile ng mga reports. Then, we will submit it to the Presidential Communications Office. So, kami rin yung ano ng mga energy resilience ng mga activities and programs. Currently, ang in-handle naman namin ngayon is cybersecurity and on energy resilience. So, and very diverse siya kasi from human ecology to energy sector. So medyo mahirap kasi technical yung energy. Pero kinakaya naman kasi nandun din yung resilience na part, and very interesting siya for me since energy sector, wala akong masyadong alam, wala akong masyadong idea. So mas okay kasi mas marami akong tutunan. And so challenging siya pero it's interesting. Correct. Very energy, no? Parang ko lang Totoo. kasi energy gap. Energy gap. Di ba, Mel? Pero I think very sciencey talaga yung background. Tapos ibang-iba siya sa mundo ng legal world. Totoo. Di ba? Pero bakit niyo po pinili na magtrabaho alongside pursuing law school? Kasi gusto ko rin maging financially independent. And as a nakagraduate na, parang feeling ko, hindi naman sa inoobliga ako, no? Pero feeling ko kailangan kong tumatanda na rin parents ko. So, parang nasa isip ko na kailangan kong mag-give back sa mga binibigay nila all throughout these years. So, one way to help them is to financially, magbigay financially. So, saka tumatanda na sila and at the same time tumatanda na ako. So, kailangan ko rin anuhin yung pangarap ko while contributing to them, diba? So, inisip ko na as my dream, kailangan ko rin bigyan sila. And one way, and ayun, nakakatulong din naman financially. Mahirap pero mas fulfilling for me kasi hindi na ako humihingi sa parents ko for the tuition, for the books, sa mga gala, ganyan. So, para at the same time, mas free ako gumalaw kasi own money ko na, and at the same time, responsibility ko na rin na para saan ko ialat yung pera ko. Mas natutuwa akong maging
ano ba, mas matuto akong maging sensitive sa mga bagay na 'pag hindi naman kailangan, hindi ko na bibilhin. Especially, kailangan natin sa libro, kailangan natin sa tuition. So, mas natuto akong maging ano ba, maging adulting parang gano'n, gano'n. Ayun, so makikita rin natin na parang it's fulfilling kasi parang you are standing on your own ground kasi like financially independent na and also to ano ba kumbaga makapag-give back sa parents mo, di ba? Yes. Tsaka mas napapahalagahan mo yung pera kasi ikaw mismo yung kumita, no? Alam mo kung gaano kahirap kumita ng pera. Parang, yun na napapaisip ka, deserve ko ba tong milk tea na to, itong gala na to, di ba? Kasi parang, pangbayad na lang tong bills. So, Totoo. pambili ko na lang tong Gets. books. Ganyan. Tama yung undergrad parang milk tea lang din ako ng milk tea, McDo. Tapos ngayon parang deserve ko ba mag-milk tea, ganyan. Deserve ko milk tea na ako, deserve ko ba, ganyan. Mas mahirap siya. Ayun, so next question naman po siguro is yung parang what are the usual challenges po bilang a law school student and a working student po? Pero as a working student, lahat naman ng mga working students nahihirapan mag-manage ng time. Especially, limited lang din yung 24 hours mo. And yung 24 hours mo, hindi siya katulad ng 24 hours ng ibang tao. So for me, ako, gumigising ako. May shuttle kasi to DOE, from sa amin to DOE. So yung shuttle is umaalis 6 a.m. So gumigising ako 4:30 to 4:40, ganyan. Tapos aalis ng bahay ng mga 5:40. Tapos, ayun, nakakarating ako sa DOE mga 6:30 to 7. Tapos 7 to 4 p.m. or to 5. Working, ganyan. And madalas hindi ako nakakapag-ACADS during those working hours kasi maraming pinapagawa sa work. And of course, syempre, yung priority mo during that time is to work kasi kaya ka nga nag-work eh. As after ng work, kakain lang para dinner, then diretso sa school. Yung school naman, 6 to, minsan 10. 6 to 9, 6 to 10. Tapos, uuwi ka, 1 hour din yung biyahe. 11 ako nakaka-uwi ng bahay. Tapos, minsan kumakain pa ako or minsan diretso, wash lang ako ng katawan, tas aral. Tas hanggang ang pinaka-limit ko na is 1 a.m. Yan, para naman may 3 to 4 hours akong tulog. Tapos ganun lang, repeat. Saturday, may classes din. So, everyday ganun, nakakapagod siya, lalo na kung nakaka-burnout siya, lalo na kung paulit-ulit. Tapos, same routine, tapos kulang sa tulog. Tapos yung mga recit mo pa, may mga hindi ganun kaganda, ganyan. So, at the same time, mahirap din yung fact na, siguro yung first year ako, mahirap tanggapin na hindi ko kayang mabigay yung 100% sa work. And hindi ko rin kayang mabigay yung 100% sa school. So, yun nga yung sabi ng prof ko sa isa sa mga law subjects ko is that hindi mo kayang, as a working student, hindi mo talaga kayang ibigay yung 100%. Parang may minsan 100% sa ACADS, pero sa school, ay sa work, ganitong percent lang. And it's okay kasi ganun talaga, you're reaching for your dreams and you have to make sacrifices. And ayun, in the end naman, magiging worth it din siya. And ayun, minsan good student ka, minsan good worker ka. And you can't have the best of both worlds. So, yun isa sa mga mahirap tanggapin, yung mga freshie ako sa law school. Yan. So, yung mga during first months ng law school, parati ako may sakit. Pero every month may sakit ako. Tapos yung na-realize ko lang yung fact na yun, doon lang ako nag-let go, doon lang ako mas umokay yung routine ko. Yan. So, kailangan mo rin din tanggapin, lalo na if simula elementary hanggang high school and college, achiever ka. So, kailangan mo din i-let go na hindi lahat makukuha mo, gano'n. Yan. Hard pill to swallow. Right. Gets ko siya. I mean, hindi naman ako sobrang achiever mula pagkabata, ganyan. Pero, siguro you have to come to terms with yourself na ito yung realidad ko. And, from what I'm hearing, Miss Kiara, yung achievements naman, it doesn't come always in the form of laude, ganyan. And the fact that you're able to provide with your family while pursuing your dream is in itself a great achievement. So, wala, parang sobrang kudos lang po talaga for everyone. Hands down talaga. Everyone na nag-work, nag-aaral, kahit hindi law school yung pinopursue. Basta, gumagaon para sa pangarap. Go, guys. Let's go. Let's go. Ayan. Pero for context lang po. Bale, Monday to Friday, working hours.
ay syempre sa work. Tapos, gabi po, ng Monday to Friday, law school naman. And then Saturday po, law school din. Tama po ba? Every Friday minsan this sem, wala naman kaming class every Friday. Monday, Thursday, klase ng law school. Tapos Saturday, minsan whole day siya ng Saturday or half day. Pwede niyo po ba kami kwentuhan dun sa framework ng curriculum na meron sa inyo? Kasi alam ko po, sa UP lang merong 5 years for the working law school students. So, pwede niyo po kami kwentuhan, ano po ba yung detalye nun? Or meron din po ba sa ibang law schools na ganyang option? Actually, hindi ako sure kung ilang years yung curriculum for working student ng ibang schools. Pero in UP, merong evening and merong day. Yung day, yun yung 4 years na normal law school. So, sa evening, yun yung 5 years. So, kailangan lang na mag-provide ka ng certificate of employment every SEM. Tapos, ayun, 5 years kang nasa law school kasi kinakat yung number of units mo normally. And tapos, ayun, nagsistart siya minsan 6 to 9 or 6 to 10 yung klase. Pero depende yun sa prof. Kasi may mga profs na kahit yun yung nakalagay sa CRS or sa schedule, may mga profs na parang nag-iiba rin ng schedule. Depende. Kasi syempre, yung mga profs din is working din. So, may mga times din na parang nagko-compromise sila sa schedule nila sa schedule namin. So, may mga times na parang ginagawa is that 6 to 8 kunwari for weekdays or 6 to 7. Tapos yung remaining hours na dapat ma-fulfill sa week, gagawin siya sa Saturday. Kaya nagiging yung Saturday, whole day. So depende din siya sa magiging prof if ganun yung setup. Pero mostly, ganun, 6 to 9. Mga ganun yung time. Gets. Pero as a working student po, parang ano po yung usual or current academic loads nyo? Ilang units po ganun? Per sem. Per sem, nasa 13 to 15 units. So, 4 subjects to 5 subjects. Pero yung normal load ay 18 pa rin po ba? Normal load sa day, hindi rin ako sure pero nasa 18 ata. So, kada isang sem ata nagbabawas ng isang subject or dalawa. 2 to 3 subjects ang mababawas. Tapos, sa extension ng extend hanggang mag-fifth year, ganun. Gets. Pero same lang po yung tuition nun, nung day and night students. Nagkaano kasi siya sa number of units. And so, mas konti yung units, mas yung tuition. Ganyan. Gets. Okay. So, bali sa timeline lang talaga nagkaiba. Yeah, timeline lang. I think maganda rin na mabanggit natin na parang you are striving for your pa rin. Yung ambition mo na maging law school. Pero may times lang talaga na hindi agad-agad mo siyang makukuha, di ba? Right. Yung your own pace talaga. Kasi dun po sa previous podcast with our speakers, parang niisip nila, ang hirap kasi ikaw nasa law school ka, tas yung iba mong kabatch, parang kung ano na milestone yung na-reach nila, tas ikaw inaatupag mo pa yung law school. Pero dito, sa mga sitwasyon ng working law student, apart from being a law school student, ay na-extend pa talaga, like mas mahaba pa talaga. So, iba talaga yung timeline. So, ayan, I guess that's also nice to give emphasis na okay lang yan, guys. Kung hindi kayo sabay-sabay gumraduate. Ang importante ay you're still on the right track towards your dream. Oo, and ayun, may mga times talaga na maaaring kunyari, madapa, ganyan. Pero I think yung lesson talaga is talagang tumayo ka palagi na when it comes to tumayo talaga. At maglagay ng betadine. Betadine. Pag Bukasan yung sugat. Charot. Correct. Pero ayun, siguro next question naman po, parang how do you balance yung studying and working? Kasi para makikita natin parang 7 to 4 p.m. is nasa DOE. Right. And then tas kakain and then law school naman ng 6 p.m. onwards. Tapos social life din. Saan po sisingit yun if ever? Tsaka yung readings din sa law school na very extensive naman alam talaga natin. Ganun. Siguro sa akin, you have to make sacrifice talaga in order to balance things. And sa akin, talagang nilet go ko hindi naman nilet go totally, pero binawasan ko yung social life ko. Like,
hindi ako nakikipagkita sa mga friends ko, especially if sunod-sunod yung work and ACADS. Pero I make sure naman na at the end of the day or at the end of the sem, makikita ko sila kahit once a year. And then, so, siyempre, hindi naman ako hard sa sarili ko na puro ACADS lang. And if ano naman, hindi naman all the time is grabe yung ACADS. May mga lie-low lang na times, lalo na yung mga simulang month. So, mga simulang ganun, nakikipagkita ako sa mga friends ko and I make time. And tapos, bago ako matulog, I make sure na nagpe-Facebook ako, nag-Instagram ako, nag-Twitter ako kahit 30 minutes or 1 hour lang. Para updated pa rin ako sa life ng mga iba. And ayun, so far okay naman kasi thankfully din yung mga friends ko, naiintindihan naman nila. Kapag hindi ako nakaka-attend sa mga gatherings, naiintindihan naman nila. Basta ano lang is sacrifice, nakakapag-sacrifice talaga ng relationship. And sabi nga nila, law school is a jealous mistress. Parang gano'n. May mga ganong kasabihan. Kasi kahit yung mga blackmates ko din, kapag nagkikita-kita kami, kasi kami na lang nakikita-kita. And kami na yung nag-dinner together. So parang nasasabi rin nila na parang, uy, hindi ako nakapunta ng high school reunion, hindi ako nakapunta ng gala, ganyan. Ikaw din ba? Ako din, parang ganyan. So, yun, support system din from one another sa blackmates mo is a really super laking tulong na yun para makapag-survive ka ng law school. Kasi naiintindihan nyo yung isa't isa. And, ayun, sa pag-balance naman, yung mga bagay na hindi ko na dapat, parang kailangan maging efficient ako sa time ko. So, kung nag-aaral ako, parang kailangan ma-gets ko na siya sa isang basahan para limited time din. Parang alam mo yun, kasi kung binasa ko siya, tapos wala akong intindihan, tapos babasahin ko pa ulit, double time. So, mas possible kapag binasa ko siya sa simula, mga simulang line, tapos wala akong naintindihan, kailangan maghinga muna ako, tapos basahin ko ulit. Hindi yung panggap ko pa siya na babasahin ko lahat para lang mas masabing babasa. Sa simula pa lang, if alam ko nang hindi tumatatak sa utak ko, kailangan ko mag-refocus, parang ganun. So, yung mga ganun, mga efficient time management na ganun. Right. Sa unang part na answer, parang gets na kailangan schedule yung mga commitment nyo with high school friends and ganyan. Parang gets nyo yun. Kasi parang ako parang almost once a year, twice a year lang din talaga magkita. At saka, ang importante doon, nilalaban pa rin. Kasi yung effort na makita pa rin once a year, pwede mong Totoo. itulog na lang yun eh. Pero, di ba, parang You still make time. Right. We still fight for the relationships that we value. Yeah. And dun sa sa fake aral na sinasabi ni Miss Kiara, gets ko yan talaga. Kasi, actually, parang recently binanggit yun ng prof ko na parang wag kayo mag-fake aral, yung bisi-bisihan, ganyan. Dapat sa pag binasa nyo, gets nyo talaga agad. Kasi mas okay na yung 15 minutes na deep work na gets mo talaga yung binabasa. Kaysa naman isang oras na na-cover mo nga lahat, wala ka namang na-gets. Totoo. Diba? So, yun pala yung strategy kapag kailangan mo talagang mag-work and then mag-aral din. So, rough estimate lang po, mga ilang oras yung nasasakop per day to prepare for law school. Kasi may recit din eh. So, paano po yun? Dynamic sa inyong daily life? When it comes to recit naman, kasi sa amin, isang subject lang per day. So, kailangan yung, kuwari Monday, yung Sunday ko, sa siyang sisimba ako, and other than that, yung subject ko for Monday, kailangan mabasa ko na siya Sunday night. Tapos, sa Sunday night or Saturday, may mga nababasa na ako na subject sa whole week. Nan siya. So, Sunday, kailangan mabasa ko yung Monday. Tapos yung Monday, kailangan mabasa ko ng Tuesday subject. Ganun. So, ganun siya. Ganun. Tapos, basta ang akin is sa weekends, kailangan yung concept sa libro yung mabasa ko. Para sa weekdays, ang babasahin ko na lang is yung mga digest or yung mga cases. Yan. So, di na ako magpo-focus sa mga libro or sa concept based on books. Yan. So, ganun yung style ko. So far, okay naman yung style na ganun. Though, medyo nakakalito din kasi, syempre, uunahin mo yung concepts sa books. Tapos, biglang mag-focus pala yung prof sa cases, parang gano'n. So, medyo
risky din siya, ganun. Pero ganun yung akin. Babasahin ko yung ah, night before, babasahin ko yung subject ko for that day. Yun. Gets. Ay, bali, Miss Kiara, full online setup po ba yung night law school? Ngayon, nagta-transition kami to on-site. So, parang F2F kami. Halos lahat ng subjects ko ay F2F na. Pero may online pa din. I see, I see. Alright. Pero yung, siguro yung isang question lang is, yung dynamics, kasi gabi mo nang babasahin, pero kinabukasan ng umaga, ang focus mo is work. DOE, di ba? Parang ganun. So, paano po yun? Like yung gap na baka makalimutan or anything, parang, do you have strategy for refresher, ganyan? Do you take notes? Ganun po. Actually, nakakaroon nga ako ng existential crisis. Kasi parang during sa day, parang utak ko work, tapos syempre yung mga kasama ko workmates ko. So, ibang usapan namin, iba yung environment. Tapos biglang mag-shift ka 1 hour, tapos mag-shift ka agad sa blockmates. Yung personality. So, ang ginagawa ko naman is, after work, pupunta agad ako sa school, tatambay ako sa library, tapos to refresh lang din yung mga nabasa ko the night before. So, more on refreshing na lang siya kasi mahirap kasi 1 hour na lang yung window time ko eh. So, mahirap if doon pa lang ako sa 1 hour na yung magbabasa ng cases. So, as much as possible talaga, tinatapos ko yung cases the night before. Ganyan. So, kahit matulog ako ng late, basta mabasa ko siya, magka-idea man lang ako. Tapos sa 1 hour na window time na lang, doon na ako magdi-deep reading talaga. Ganun. Yun. Oh, alam nyo na kung anong strategy, guys. So, pagdating dun sa 1 hour window, ano na lang, pang-refresh na lang, nabasa ko na to, ganito nga pala yung facts dito. Ganon. Pero Miss Kiara, paano pag kunwari, sobrang stress na sa work, tapos ang dami pang demands ng law school, tapos sabay-sabay na silang lahat. Lahat talaga. Diba? Tapos may personal problems ka pa. Parang how do you cope with those times na sobrang pressuring na talaga at hirap? Ako, kumakapit ako sa blockmates ko talaga kung dumating sa time na parang hindi ako nakapagbasa. Kasi may times talaga na hindi ka makakapagbasa. Asa na lang talaga ako sa blockmates ko. So, pag ganun, diba may 1 hour window time. Tapos pupunta kami sa library, tapos magte-throw lang ng mga ideas para in case na hindi ka makapagbasa, may matututunan ka kasi nagtuthrow sila ng ideas, ganyan. Tapos kapag ganun talaga na wala, iiyak na lang ako. Charot, hindi. Hindi, ako talaga, nagmamanifest na lang ako na, bawa, sana di ako matawag, Lord, parang gano'n. And minsan naman it works talaga. Pag nagmamanifest ako na, kung matawag man ako, sana sa cases na nabasa ko. And, ewan ko, sa akin totoo siya na kapag nagaganon ako, hindi ako natatawag sa kaso nang hindi ko nabasa. So, gano'n. Tapos, kung gano'n na parang nagkakaano na ng mga pangyayari, yung workmates ko din parang sinasabi nila na kukunin na nila yung workload ko para makapag-aral ako, ganyan. 1 hour before nung matapos yung shift, para sige, mag-aral ka na dyan, kami na mag-aasikaso nito. So, it's really helpful na para magkaroon ka ng support system, magandang support system, both in your acals and in work. And tapos, tuwing lunchtime, ganyan, hinahayaan nila akong magbasa para makapag-catch up din, ganyan. So, ganun lang din, parang kailangan din magkaroon ka ng environment na supportive sa'yo, na magsusupport sa'yo all throughout your journey sa law school. Actually, parang sobrang blessed ni Miss Kiara to have support system, hindi lang sa school with blockmates, pero pati work, diba? Parang medyo hindi ko lang yun ina-expect, diba? Pero diba? I think maganda nga yung dynamics. Correct. Like, iniisip ko parang, hindi, trabaho ko eh. Tapos dapat kami mag-a-adjust. Baka ang sama lang talaga ng ugali. Baka kung ako yung ka-workmate, mga sadista pala. Bakit? Work mo yan. Anyway, pero ang galing lang to really have that opportunity. Energy din, di ba? Parang nakakaano. Grabe. Baka ganun sa Department of Energy. Grabe yung energy baka ayun talaga yung nature. Totoo. Ang galing lang, no? And I think it really helps for the survival of
working law students Oo. really have supportive people around you. May it be the form of your blockmates, your workmates, your Yeah. friends, your significant other. Kung ano man yan, basta support system na malupit. Kasi malupit din talaga hagupit ang law school. Yeah. Saka ano lang din, parang kailangan din may humility ka. Parang kailangan mong ng tulong, huwag kang mahiyang mag-ask ng tulong. Ako, kapag kailangan ko talaga ng tulong, nag-ask ako sa blackmates ko na, uy, may notes ka ba? Ganyan, sa ganitong subject. Ganyan. Tapos nagbibigay sila. And ganoon din ako, if may notes ako, nagbibigay din ako sa blackmates ko. Parang tulungan lang din talaga. Yes. Parang it's not about competition anymore. Talagang, Right. it's for survival and parang for the betterment of the country. Universe. Ayun Gets pala yun. kita. Pero siguro yung next question naman is, parang, how do you build rapport in workplace and, kumbaga, law school? Parang, may differences po ba or do you have specific strategies po sa ganun? Ako, kasi mahihain ako. Introvert kasi ako. So, yun yung isa sa mga struggles ko. So, working in school. Then, sa school, isa ako sa mga bata kasi. Tapos yung mga iba kong blackmates ay matagal na sa working. Hindi, siguro, before 3 lang kaming K-12, nakaabot ng K-12. Tapos the rest is ano na parang hindi sila K-12. So, right after graduation, may mga ano na sila, career na sila. So, yung mga career nila talagang peak na ng career nila. Oh, so, ayun. So, kaming mga bata, kaming mga K-12 student na nag-aano pa lang ng career namin, nag-establish pa lang. Thankful na lang din ako kasi tinutulungan kami ng mga blackmates namin na may experiences na. And since mga mature na sila, ayun, so sila yung kumausap, ako sila yung kumausap sa akin. Parang, since mahihain na ako, ayun, sila yung unang nag-approach. Ayun, tapos, hanggang sa, ako kasi kapag naging ka-close kita, magiging maingay na ako So yun, naging, okay naman yung relationship namin, pero ganun. And, nakikisama lang din ako kapag, diba, kunwari, dinner after class, black dinner. Syempre, yung una, may hiya ka pang umattend kapag mga first time. Pero, ayun, kailangan mo rin talagang go outside of your comfort zone and join them, parang ganun. Kasi sila yung makakasama mo in 5 years So, as sure as possible, parang kailangan meron kayong rapport system talaga. So, sumasama ako sa mga black ganap. So, it helps din kasi mas nakikilala ko sila, mas nakikilala nila ako. And importante yun kasi ano kami 5 years kami magkakasama. So, yun. Sa work naman, parang bago din kasi ako sa work, tapos yung mga kasama ko is medyo, ano na rin, parang matagal na rin sa DOE. So, sila yung nagturo sa akin since energy sector is very new for me. Sila yung nagturo sa akin ng mga technical na stuff, ganun. So, ganun din. Siguro nga I am blessed na maraming, yung mga kasama ko sa work and in school is very supportive of me. Parang maganda nga yun kasi like, parang you surround yourself with positive people. Kasi kung sakaling, parang ang dami mo ng problema, kunya nag-work ka law school, tapos ganyan, tapos mga nega pa yung mga nasa paligid mo. Parang, pasuko ka na talaga. Right. Siguro strategy din yun na kung wari balak mo magtrabaho habang law school, find a good work environment. Oo. Like, yung people na supportive talaga, yung boss mo na iintindihin ka. Hindi Diba? toxic. Hoy! Eme. Ayan. Diba? So, dito na-emphasize kung gaano ka-importante na dapat solid kayo ng blockmates mo. At dapat, solid din kayo yung samahan nyo sa loob ng workplace. Kasi yan yung may support system mo during this season. Oo. Pero, matanong lang, Miss Kiara, meron po bang na-try nyo po ba mag-apply ng scholarship? Like, sa law school? Ako, ang noon, yung first sem, hindi ako nag-try ng scholarship. Kasi iniisip ko na parang mahirap na nga maging working student. Tapos baka may maintaining pa. So, ayokong i-pressure yung sarili ko na kailangan ganitong grades ma-maintain ko para lang makaano ng scholarship. At siguro privilege din ako na hindi ko kailangan ng scholarship kasi working naman na ako. Pero yun. Pero ngayon, nag-apply ako sa SLAS, sa SLAS.
so may discount din, ganyan. Doon naman kasi walang ano ng grades. So, okay lang din for me. Siguro yung naging ano ko sa sarili ko is, ah, mahirap na nga maging working student. So, ayokong mas pahirapan pa yung sarili ko na isipin ko pa yung pag-maintain ng grades. Gets. Parang sa SLAS kasi parang may PD33, PD80, PD100, and miscellaneous ay may tuition with stipend. Oo. Ayun. So, ayun, parang it's not the end of the world naman kung sakaling financially struggling pero you want to pursue law school pa rin kasi there are other ways katulad nga nun, SLAS and other Yung binabanggit ni Sydney na PD30 something, guys. For context, sa mga hindi taga-UPLB ay percentage siya ng discount. So, depending sa kung anong circumstances meron kayo, yun yung ibibigay sa inyo na school na help to lessen the burden. Siguro yung pala, isipan lang kasi sa akin ay kung meron po bang available scholarship na kung wari, bibigyan ka ng amount na pwede ka ring magbuhay ng pamilya. Kasi parang comparable to a working job to a job. Meron po bang ganun? Or parang iba talaga yung nabibigay na pera pag may trabaho kaysa sa scholarship? Hindi ako familiar sa ibang scholarship sa UP and other law schools. Sa SLAS lang, sa SLAS lang talaga ako familiar. Like, yung balakmates ko is halos karamihan sa amin is may SLAS discount. May mga 60%, 70%, ganyan. Ayun. So, magandang tulong rin talaga na kahit papaano nakaka-ease talaga ng burden nga. Kasi, like, parang for example, 80% of your tuition is, kumbaga, or for example, hindi naman kumbaga malaking bagay na rin yun, di ba? As someone na Malaki talaga? Malaki talaga. Diba? Usually kasi parang magkano ba ang like tuition talaga sa law school? Like, yun sa UP. Range lang. Teka lang. Kasi, per sem, nasa 20 to 25, ganyan. And 2025 for 13 to 14 units, 15 units, ganyan. Ay, laking bawas din nun sa sweldo, guys. O kung imagine mo, 80% yung tuition na kaltas, di Sige, ba? math. Hindi tayo math major. Sorry guys, BA students kami. Mga siguro mga 20,000 less din. Oo. Ganun. Right. So, kung sakaling working student, tapos edi parang, ngayon, 3 to 5K na lang babayaran mo per sem. Ang laking tulong. Oo, totoo. Ako parang 33% yung discount ko. So, binabayaran ko na lang is 15. Oh, 50. wow. Grabe, ilang kape na yun na mabibili mo dun sa kaltas. Saka yung, per books na yun di ba? Mahal din kasi ang books, grabe. Ano mo pa yung price range? Magkano pa ang books? Oo. Siguro yung isang book, yung mga hardbound nagre-range siya ng 1 to 2K, mga ganun. Sarap. Bali yung overall expense po for book, like for example, per sem. Ako per sem, nag-aalat ako ng 5K, ganun. 5 to 7K, ganun. Malaki din. Oo, mag-ipon na kayo, guys. Totoo. Or ginagawa niyo rin po ba yung nagpapa-photocopy? Kasi di ba may ganong method? Or mas prefer niyo po yung libro Hardbound. talaga? Sabi nga ng blockmates ko, parang mas okay nang mag-invest ka na rin sa books na hardbound. Kasi gagamitin mo siya sa review season mo. So, mas okay na ngayon pa lang hardbound na yung bilhin mo. And yung mga photocopy kasi, parang hindi siya, bawa kapag binayin mo lang siya, parang hindi siya masyadong matibay. Pero dumating din ako sa point na parang, since nagkakaubusan na ng libro, kaya kulang na rin talaga sa budget. Nagpapa-photocopy kami, kahit Right. Gets naman. Totoo. Tsaka from dun sa previous experience ko rin, kapag kunwari nagkaroon ka ng sarili mong law firm, ganyan, madidisplay mo rin yung libro, guys, diba? Tsaka yung mga photocopies, di ba po, nag-fade din siya through time. So, I guess maganda talagang investment na Mag-invest libro talaga. na kung kaya. Pero kung hindi kaya, okay lang. Diba? Let's make do with what we have. Mm-mm. Right? Pero para sa akin siguro pag nakikita yung libro, wow, ang yabang niya. Wow, ang dami niya ng alam. Yung parang ganun, naka-display. brainy. Oo, di ba? nakaka-inspire makita yung mga librong hardbound, nakita sa table mo. Parang, grabe, ganito kadami na yung libro ko, ganyan. Pero iba kong blockmates is sila, sa digital sila, PDF naman sila. Kasi super bigat din dalhin. Yung libro, imagine, bigat-bigat nun, diba? Ano mo? Gets.
Diba? Pero, siguro hypothetically lang, what if, Miss Kiara, magkaroon ka ng scholarship na, alam mo, medyo malaki talaga. Pipiliin mo bang Mag-stop. mag-stop sa work, tas mag-focus na lang sa law school, or like, prefer mo talaga yung may kasabay na work? Wow, ang hirap naman ng question. Wala lang, what ifs lang. Pang-overthink sa gabi. Eh, Siguro kung tatanungin mo ako nung first year ako, mas pipiliin ko mag-focus sa law school. Kasi parang maganda rin na parang buong time mo is for law school. Tapos may mga time ka pa din for your social life. Pero kung tatanungin mo ako ngayon, mas gugustuhin ko pa rin maging working student. Kasi besides sa maging financially independent ako, mas okay sa akin na parang ngayon pa lang, nag-establish na ako ng career. Yan. Kasi imagine if, kasi 1 year lang naman yung difference namin sa normal law school para sa day. 1 year lang. So, sa 1 year na yun, parang sa mga day student, after graduation, dun pa lang sila makapag-establish ng career. Hindi yung nasa isip ko nun eh. Tapos ngayon, kapag working student ako, ngayon pa lang, nakakapag-establish na ako. Kahit hindi ganun kalaki yung, I mean, yung promotion is feeling ko hindi ganun kasi syempre iba yung focus, may hati yung focus mo eh. Pero at least 'di ba parang nakakapagsimula ka na kahit small steps sa career mo. Parang Gets. Like, umuusad na yung dalawang area ng buhay mo Totoo. ng sabay. Hitting 2 birds at 1 One stone. stone. Uy! Yes. Ako, may mali-mali pa rin mga phrases na sabi ko. Actually, tas ma-quote tayo, di Totoo. ba? Alam mo, malisin na ito. Right. So, ang galing, ang galing. Kasi it makes sense. Kasi ako personally, akala ko sasabihin ni Miss Kiara, yes, ifo-focus mo na Oo. lang to sa law school. Ganun. Parang I'm tired of working. Diba? Kasi pera na yan eh. Mm-mm. Pero, yeah, it makes sense. Kasi hindi lang naman yung value natin sa buhay, hindi lang sa pera. Kasi, if you want to pursue a career, it's really a good option to pursue it with law school kung gusto mo rin maging abogado. Diba? Saka I think it's not all about money din. Parang it's about looking for your self-worth. Ay, Parang ganun. ah. Yung fulfillment na nag-work. Yes. Oo, tsaka yung experience din na nagigain mo through the work. Kung nga rin, hindi ka man ma-promote ng boss ka kaagad, ganyan. Lahat na natutunan mo, it's priceless. Yeah. At tsaka, with the vision na nabanggit natin sa bio note ni Miss Kiara, ma-apply niya talaga yon yung lahat ng experiences niya with DOE as Yeah. alongside with the legal knowledge. Right? Siguro ano lang, interested lang po ako sa isang yung advocacy niyo about IT. Ay, oo. About indigenous people. Siguro ano yung nag-lean sa inyo or nag-spark ng ganong advocacy or ano? Even sa environment. ayun nga, parang nagsimula siya nung high school. Kasi mahilig talaga ako manood ng documentaries. Tapos nag-field trip kami sa LB. Doon ko nagustuhan yung LB. Kasi parang pagkakita ko sa LB, parang, nature, parang ganun. And I'm very, very nature person kasi ako. Like, sa province, noon nung bata ako, may mga fireflies, ganyan. Tapos, nakita ko din na, ngayong matanda na ako, wala nang fireflies sa province namin. Kasi ibig sabihin, yung quality ng environment bumababa. Yan. Tapos, ewan ko, tapos human ecology din, nagpo-focus siya sa environment. So, mas na-appreciate ko talaga yung environment, lalo na yung undergrad. Tapos, yung thesis ko ng undergrad is about IPs, dumagat sa province namin. Tapos, nakapag-FGD ako, focus group discussion, nakausap ko sila personally. Tapos, doon ko na-realize yung mga struggles nila. Doon ko na-realize yung mga hirap na pinagdaanan nila. And kung gaano sila ka-neglect pagdating sa policy making. So, ayun. Nung time na yun, hindi ko pa talaga naiisip maging lawyer nun. Pero, yun. Tapos, sa thesis ko, habang nagawa ko yung thesis ko, nakikita ko kung ano yung mga dapat siguro na for them. And, tapos yung nag-present din ako sa Thailand, nakita ko din yung mga other impacts ng mga human activities sa environment. So, masala ko na-inspire doon.
Then, ayun nga, nung nagkaroon ako ng opportunity to take the exam, tapos pumasa naman. Tapos, sa LAE kasi may interview. Tapos, tinanong sa akin kung ano yung gusto kong maging lawyer. Kung anong gusto kong maging lawyer. So, sabi ko, environmental lawyer, ganyan, ganyan. Tapos, ayun, parang mas naano lang ako habang kinukwento. Kasi ano yun eh, parang kausap mo lang yung sarili mo sa interview. So, parang habang sinasagot ko yung tanong nila, mas naano sa akin yung ano ba talaga yung gusto ko. Yan. Tapos yung ngayon, yung prof namin sa Constitu is a environmental lawyer siya. So, wala lang, parang mas ano lang ako, ano sa environment. Ganun. Gay. Grabe na talaga. Correct. Totoo. Parang, nawala ka sa Sige, ako muna. Parang, I think parang living proof si Miss Kiara na kung science degree holder ka, pwedeng-pwede kang tumahak ng law degree kasi tingnan mo, kayang-kayang i-apply lahat ng natutunan mo dun sa aspeto ng batas, like sa policy making, kasi lahat naman, involve ang batas dyan eh. So, di ba parang, thank you lang. Thank you. Parang iba talaga yung nagagawa ng first-hand experience, di ba? Since na-experience mismo ni Miss Kiara yung kondisyon ng mga indigenous people, ng IP groups, ng mga dumagat. Doon, na-inspire siya na i-pursue yung law para makatulong. Kasi, aminin naman natin, parang, of course, we could advocate for different calls na, alam mo yun, na imamagnify natin lahat ng advocacies. Pero, iba rin talaga yung platform na nabibigay ng abogasya. Kapag meron ka ng law degree, di ba? Parang you have another, you're more equipped to help other people. Yeah. I think one of the goal naman talaga is to uplift the lives of the marginalized. So, ayun, so nakikita natin na parang may gap talaga in terms of legal remedies or Yes. policy making. So, I think, ayun yung role di ba? Parang nagpo-pursue din ng law school para matulungan natin sila. Yes. Ayun. So, may balak po ba tayong tumakbo sa Senado at Kongreso? Kasi parang ready na po ako bumuhat. Pero real ga, Miss Kaya, may thoughts po ba kayo of running for a position? Ako ngayon, wala pa ako naiisip. Kasi survival, ako ngayon, survival mode. So, Parang tapusin mo na natin itong vlogs. kasi muna siguro isa yun sa mga parang struggle ko and struggle ng mga working student. Kahit kasi yung mga iba kong blackmates, parang di na nila naiisip ano yung future muna. Parang kailangan survival mode muna tayo. Yes. Totoo, yes naman. Parang same. Parang kanina nabanggit, di ba, nung pumunta si Miss Kiara sa LB, na-inlove siya lalo sa nature. Ngayon din, Hell Week, parang na-inlove din ako sa nature. Parang gusto ko na lang yumakap sa puno, makipag-usap sa mga halaman, sa mga Right. nangyayari sa buhay natin. Correct. Totoo. Tsaka read yung sinabi ni Miss Kara, parang sabi sa Bible, parang let tomorrow worry about itself. Diba? Parang focus muna kung ano Yeah. nandyan, edi sige, harapin natin. Tapos bukas, tsaka natin harapin yun. Diba? So, I think as we end, do you have any message po for those who are in law school na nagtatrabaho din and those who want to be in law school and work also as well? What are your advice po for them? For me ako, do not be afraid. Huwag kayong matakot na tahakin yung pagiging working student. Kasi mahirap siya, yes, pero at the end, it will be worth it. And kailangan mo lang din maghanap ng people around you na very supportive sa'yo. And you have to have people na matutulungan mo at matutulungan ka rin. So, it's a give and take. So, wag kang matakot and at the same time, fight for your dreams. Kasi kung pangarap mo talaga to, parang the universe will align para matupad yung pangarap mo. And if it's for you, kahit ilang hindrances and challenges pa, for you talaga yan. And ayun, sa mga working student, kaya natin to. Mahirap pero kakayanin natin to and stay grounded sa passion mo, sa reason kung bakit ka nandiyan. And if feeling mo na nawawala ka na, if feeling mo na na-lost ka na, bumalik ka lang sa pinaka-root of yourself. Bumalik ka lang sa kung sino ka and mahirap ba? Pero I believe na para makikita mo rin kung bakit ka nandiyan at kung bakit ka nandito. Babalik at babalik ka rin sa purpose mo. So, yan.
Wow. Napaka-inspiring. Right. Totoo. Parang pwede na rin motivational speaker Totoo. din. Parang bukas pwede na rin ako mag-law school. Oo, parang Ganun. ready na ako magtrabaho, guys. Amen. Pero totoo, ako personally, na-enlighten talaga ako. Kasi sa totoo lang, palaisipan din sa akin kung, ano ba, kaya ko ba mag-work habang mag-law Oo. school? Or parang for the great people lang talaga siya? Like Miss Kiara. Kasi parang, simpleng tao lang kasi ako talaga, Miss Kiara. Pero dahil dun sa... o, di ba, simpleng tao din siya, guys. At lahat tayo ay simpleng tao lamang. At kung... Kayo ba? Ano pong gusto nyo? Hello! Kami na yung hot seat. Gusto na po namin makagraduate mo ng undergrad. Katulad po. Survival pa lang Survival din. pa lang din po. Mm-mm. Pero lahat po nung na-share nyo, Miss Carrie, ay helpful sa aming decision making. And even I think sa viewers natin, listeners natin dyan, na nag-iisip na magtatrabaho ba ako or hindi. And ngayon nalaman natin na may option, guys, na hindi kailangan isasakripisyo talaga yung isa sa isa. Diba? And maganda nga yung nabanggit kanina is na talagang kung para sa'yo talaga destined to be a lawyer talaga. Parang the universe will align. Yes, your destiny talaga. Correct. And, in your own pace, on your own timeline, basta gaod lang, let's do our part. Darating din tayo dun sa finish line. Finish line! Amen. Kung ano man, whatever goal you have sa career man, sa law school, or sa buhay. Ayan, thank you so much, Miss Kiara. Sobrang dami ko natutunan Ang dami talaga. ko natutunan. Mga 400. Anyway. Akin mga 600. Oh, ito. Ayaw magpatalo. Okay. And I'm sure parang even our listeners learned a lot. And I think na-inspire din kami talaga to actually pursue our dreams, may it be law or other things. Diba? Thank you. So, thank you so much po. And, ayun. Thank you so much po. And thank you everyone for listening to our fourth and I guess final podcast for this season dito sa Totoo Lang. And of course, ang lagi naman natin binabanggit is keep questioning, keep learning, and keep fighting for justice. So maraming salamat po sa ating mga Yes. viewers and listeners for this episode. Correct. Sana na-enjoy nyo yung ating past episode at marami tayong natutunan. And stay tuned sa content ng the UPLB Philo Society dahil meron pa yan guys. But for now, bye! Goodbye muna and see you, future lawyers! Bye!